maniwala. You're convinced na kaya kasi maniwala masyado. Forward ako na naman eh. Pa yung abogado ko. Dumating na sa NBI si DDS scriptwriter at crisis manufacturer na si Mike Defensor, ang kanyang asawa kasama ang 18 umanong ex-Marines matapos ipasubpina sa ahensya. At guess what? Kasama na rin sa eksena si Attorney Ferdinand Topacio, kilala bilang DDS Vulture Lawyer. Oo, paldong-paldo na naman. At laging may eksena sa mga kontrobersyal na kaso. Tumutulong ako sa kanila. Sir, anong klaseng mga tulong yung binigay natin sa kanila? Hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko sila. Hindi ako papayag na mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa. So, sir, Si Defensor, sa kanyang ambush interview, sabi niya, harassment lang to, intimidation sa mga naglalantad ng corruption. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit doon sa affidavit. Yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigan yung mga tao nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero inamin din niya na tinulungan niya ang mga ex-Marines, nagbigay ng transportasyon, pero syempre, wala daw siya sa affidavit nila. Mako-confirm mo na yung sasakyan ng misis nyo yung ginamit nila? Actually sa amin yun. Hindi naman kami hulay ng misis ko. Ginamit nila, sir, saan? Ginamit nila saan, sir? Yung sasakyan? Ginamit na for transport. For transport na? For transport. Transportation na nila? Transportation nila. Ano sila, di ba? 18. Hindi sa delivery, hindi ba? Hindi sa delivery na ngayon. Ay, hindi. Wala. Hindi naman criminal offense magpahiram ng van siguro, no? Ginamit ng mga tao. Meanwhile, sa part ng NBI, sabi ni Director Melvin Matibag, ang mga ex-Marines daw ay pwede ring naging biktima ng kahirapan at may mga taong maaaring ginagamit ang financial situation nila para sa political destabilization. Inamin ni Atty. Balicod 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103 ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasing mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years pero naputol nga dahil wala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko ng isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung concept nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka mamaya meron din siguro sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya ng kanilang affidavit. Sir, ano yung O, di ba? Parang twist sa teleserye daw. May retired general pa daw na may indispensable cooperation sa pag-recruit sa mga ex-Marines para sa political errands. Kaya parang may action, may drama, may political thriller vibe. They don't have anything to profit from accusing people in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? sir, wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-Marines, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may death threat sila, sir? Normal yan. Sir, kumpleto kayo? Kasama mo na yung 18? Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan, 18. Okay. At syempre, kasama sa eksena ang DDS Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 Marines na sinabing hindi sila binayaran para magsalita kaya hindi ito bribery. Pero syempre, handa siyang ibigay lahat ng info sa NBI tungkol sa background ng 18 Marines. Parang kahit may tension, may full disclosure sa script. NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila, no? So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po.
Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kini-question yun eh. Alam nyo, kaya na may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon kami, tube, etc. So recap lang, mga kanetizen, si Defensor nag-assist lang, wala sa affidavit. Kung sincero ang gobyerno na alamin ang katotohanan at ito din ay pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Marcos na maya naman kayo at alamin natin yung korupsyon na nangyari sa bansa, hindi dapat yung mga tinatanong nila yung, di ba, yung credibility ng mga tao. Dapat tinatanong, totoo ba ito mga to? Si Topacio, paldong-paldo na naman. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabpida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami Ang mga 18 ex-Marines, posibleng biktima ng kahirapan at political games. Si Attorney Baligod, nahihirapan sa assignment na pinapagawa ng Ombudsman na gawa ng individual affidavit ang mga hawak niyang talents, ex-Marines. Ang NBI, naghahanap ng katotohanan, may twist ng retired general. Sa susunod na eksena, titingnan natin kung may cyberdrama pa ba o magtutuloy-tuloy ang political telenovela. Pero tip, sa mundo ng politika, may sana all na paldo lawyers at twisty plots lagi.